Kabanata 2191. May mali sa kanila. Tinitigan nilang siyam si Thomas ng walang buhay na mga tingin na para bang si Thomas ay anak nila na may ginawang mali at umupo sa harapan nila. Parang nagkaroon na sila ng usapan na wala si Thomas kanina. Tila walang aanihin si Thomas sa pulong na ito ngayon. Opisyal na nagsimula ang pagpupulong. Dahil wala na si Benson sa buhay na kaharian, kinuha ni Peter ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng konseho. Siya ang nagkusa at sinabi kay Thomas, "Mr. President, I am so sorry that we sent you an invitation to attend this meeting without any prior notice." Nagwagayway lang ng kamay si Thomas. "It's all good. I am just curious to know why you guys invited me to this meeting in such a hush." Sa sandaling natapos ni Thomas ang kanyang pangungusap, ang iba sa kanila ay natigilan at mukhang kinakabahan. Walang pagpipilian si Peter kundi panatilihin ang kanyang kalmado. Nakangiti niyang sabi, "Well, President Mayo, nagkasundo kaming siyam na hindi ka nababagay na maging presidente. Inimbitahan ka namin dito ngayon sa pag-asang magbibitiw ka sa iyong posisyon." Ha! Tama ang hula ni Pisces. Ang mga taong ito ay nagsagawa ng isang pagpupulong na may motibo na patalsikan sa trono si Thomas. Medyo matapang sila. Sa sandaling marinig ng mga reporter ang sinabi ni Peter, sinimulan nilang pindutin ang shutter button sa kanilang mga kamera, kumuha ng mga larawan, at nagsimulang mag-record ng audio. Ang balitang ito ay mabigla sa buong lungsod. Noong halalan, talagang nagulat si Thomas na nakuha niya ang lahat ng 10 boto mula sa mga miyembro ng konseho. Tila ang lahat ay sumang-ayon na si Thomas ay angkop para sa posisyon ng Pangulo. Ang kanilang mga boto ay nagpapahintulot sa kanya na pumalit sa pwesto ng walang anumang karagdagang issue. Gaano nakatagal mula noon? Hindi man lang niya ginawang komportable ang upuan para sa kanyang sarili, ngunit nagbago na ang isip ng mga miyembro ng konseho at nagpas siyang magkapit bisig upang muling magpalit ng Pangulo. Ang pagtawag sa kanila ng mga oportunista ay minamaliit sa halip. Mas mabilis silang lumipat ng panig kaysa sa isang politiko sa isang fundraiser. Hindi na nagulat si Thomas dahil handa na siya sa pag-iisip na harapin ang ganoong sitwasyon. Hindi siya nagalit bagkus, ngumiti siya at nagtanong, "Bakit?" "Oo, bakit talaga? Ano ang kanilang dahilan?" Ang pagpapalit ng Pangulo ay isang malaking bagay. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng walang tamang dahilan. Nakagawa ba si Thomas ng isang malaking pagkakamali? O may mali sa kalusugan ni Thomas at malapit na siyang mamatay? Kailangan nilang bigyan ng dahilan si Thomas. Nakatuon ang lahat at nakatingin kay Peter, naghihintay ng sagot. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Binigyan siya ni Peter ng isang kakaibang ngiti at masayang sinabi, "President Mayo, ang dahilan ng imbitasyon ay dahil pumayag kaming siyam na magbitiw ka bilang presidente. Siyempre, mayroon kaming konkretong dahilan para sa aming desisyon at ito ay hindi iaanunsyo upang iligtas ka ng ilang mukha at protektahan ang iyong reputasyon. Mas mainam na huwag magsunog ng mga tulay dahil walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Bagaman may kasalanan ka rito, hindi ibig sabihin na wala kang ginawa para sa kumpanya. Kaming siyam ay hindi ganoon ka-inhumane at kasuklam-suklam. Kaya naman, hindi namin ihahayag sa publiko ang dahilan. Kung alam mo kung saan ka nakatayo ngayon, mangyaring magbitiw sa iyong upuan upang iligtas ang iyong sarili sa kahihiyan." Sok sok sok. Talagang nagpakalma siya sa tenga. May alam ba si Thomas na nagbigay sa kanila ng madugong lakas ng loob na magsalita ng ganoon? O talagang sinusubukan nilang takutin si Thomas nang walang alam? Hindi kasama ang siyam na miyembro ng konseho, ang iba na naruroon ay hindi sigurado sa isang sandali. Ano ang gustong sabihin ni Peter at ng iba pa sa kanila? Kabanata 2192. Si Thomas ay isang taong humarap sa maraming hamon sa kanyang buhay. Paano siya matatakot sa ilang salita? Kung actress siya ngayon, karapat-dapat pa ba siya sa titulong God of War? Umiti lang si Thomas bilang tugon. Sa harap ng publiko, buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, "Ako, si Thomas Mayo, ay walang ginawang mali sa anumang paraan na posible. Hindi ako natatakot dahil hindi ako nagkakamali. Kung mayroong sino mang hindi nasisiyahan sa kung ano ginawa ko. Kung gayon mangyaring maging diretso at ibigay sa akin ng diretso sa aking mukha kung ang iyong sinasabi ay totoo at may katuturan. Magpapasalamat ako sa iyo sa pagturo sa aking mga pagkakamali, at sa kaalaman ng aking mga pagkakamali, maaari akong magsumikap ng higit pa sa magandang kinabukasan." Ang kanyang pananalita ay napakaganda, ngunit ito ay isang bagay lamang na sinabi niya para sa karamihan.
Sa maikling salita, sinasabi ni Thomas, sige. Hindi ako natatakot. Natuwa si Peter sa sagot niya. Buntong hininga. Mukhang kamatayan lang ang matatakot ng mga tao sa harap ng tunay na kamatayan. Sige, Thomas. Pinilit mo akong gawin ito. Huwag mo akong sisihin pagkatapos nito. Sabi ni Thomas, huwag kang mag-alala. Sige sabihin mo sa lahat. Ako na lang mag-isa ang magdadala ng kahihinatnan at hinding-hindi ako maghihiganti. Sige, tumayo si Peter, pinagmasdan ang paligid, at sinabi sa harap ng publiko. Naniniwala ako na lahat ng naririto ay interesado sa kung ano ang ginawa ni Thomas na naging dahilan upang magsanib ang 9 na miyembro ng konseho para mapatalsik siya sa trono, tama ba? Dapat iniisip ng lahat na opportuniste kaming 9, di ba? Ibinoto lang namin si Thomas na mahalal bilang presidente, pero heto kami, tinatangkang mapatalsik siya sa trono. Kami ay talagang hindi makatao. Please believe in us, everyone. Kung wala kaming tamang dahilan, hindi namin gagawin ito. Mabuti na lang na isumpa kami at sinisiraan hanggat si Thomas ay tinanggal sa trono. Sa sobrang sigla niya sa pagsasalita, para siyang may dinadalang malaking pasanin at gustong gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang sa lahat. Walang nagkomento sa kanyang sinabi habang hinihintay nila kung ano ang kanyang ginagawa. Si Peter ay isang napakatalino na tagapagsalita. Tinadya niyang huminto pagkatapos niyang magsalita na pumukaw ng curiosity mula sa publiko bago niya tuluyang sinabi sa kanila ang dahilan. Tinuro niya si Thomas at sinabing, ang gusto kong malaman ninyo ay hindi tao si Thomas. Siya ay isang diablo na nakabalat kayo, ang katawan ng masasamang espiritu at hinanakit. Siya ang sumasalungat sa kalooban ng langit. Napatulala ang lahat sa ilang sandali. Ano bang pinagsasabi niya? Ang sumuwi sa kalooban ng langit. Iyon ang dahilan ni Peter. Isang madugong biro. Humuso si Pisces. Bakit napakapamahiin mo sa modernong panahon na ating ginagalawan? At saka, sa tingin mo ba ay may katuturan ka? Bakit hindi sabihin sa lahat na si Thomas ay isang raccoon in disguise? That makes much more sense that you're the one who defies the will ng langit, tama ba? Ha 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 ha. Agad namang nagtawanan ang lahat ng nasa venue. Lahat sila ay nakatingin kay Peter ng masama. Well, siya ay pagiging katawa-tawa bilang ano ba? Hanggat walang mali sa kanilang ulo, walang maniniwala sa sinabi ni Peter. Ngunit sa gitna ng karamihan, mayroong isang tao na hindi tumawa. Si Thomas iyon. Alam ni Thomas na hindi pipi si Peter. Sa kabilang banda, si Peter ay isang napakatalino na tao. Bakit ang isang napakatalino na tao ay magbibigay ng katawa-tawang dahilan? Sa anong layunin niya ginawa iyon? Kailangang may iba pang nangyayari. Hanggat hindi nililinaw ang bagay, hindi papabayaan ni Thomas ang kanyang pagbabantay. Sa hindi nakakagulat pagkatapos ng lahat ay tumawa, si Peter ay kumilos. Masigasig na sinabi ni Peter, marahil walang sino man ang maniniwala sa sinabi ko at mag-isip na nagbubuga lang ako ng kalokohan. O baka iniisip ninyo na hindi ako mapagkakatiwalaan at tumatakbo lang ang bibig ko gayon paman, hindi ba? Okay lang yan. It's fine if you guys chose to not believe in me. But there is someone that you guys will definitely believe in. Ang patriarka ng bahay ng Visteria. Declan Mars. Kabanata 2173. Sabay na nagbago ang mga ekspresyon ni Thomas at Pisces. Nararamdaman nila na may masamang mangyayari. Declan. Alam ni Thomas na kakampi niya si Declan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi gagawa si Declan ng anumang bagay para ipagkanulo si Thomas. Ang problema ay, maaaring hindi ginawa ni Declan ito sa kanyang malayang kalooban. Pagkatapos ng lahat, nalason si Declan ng ancestral water. Ito ay isang superior na lason na mas malakas kaysa sa Heart Eater at hindi magawa ni Thomas ang panlunas nito. Ang Ancestral Water ay ang mas malakas na bersyon ng Heart Eater at ito ang ultimate trump card ng Locke. Kung dati nang ginamit ni Lord Vadestas ang Heart Eater para kontrolin sina Benson at Peter, ginamit ni Locke ang Ancestral Water para kontrolin si Declan. Lihim na sinuportahan ni Declan si Thomas, ngunit hindi niya ito maipakita sa ibabaw. Kung ibinunyag niya ang kanyang intensyon na ipagkanulo si Locke kahit kaunti, papatayin siya ni Locke sa isang sandali. Hindi maaaring mamatay si Declan. Kaya, posibleng ginamit ni Locke ang Ancestral Water para banta si Declan na lalabanan si Thomas para mapabagsak siya. At iyon nga ang ginawa nila. Alam ni Dragonclaw ang koneksyon ni na Thomas at Declan.
Gayunpaman, hindi niya maputol ang koneksyon na iyon sa pamamagitan lamang ng pagsubaybay sa mga tawag ni Declan at pagbabawal na makipag-ugnayan. Ang piniling gawin ni Locke ay ang panindigan si Declan laban kay Thomas para tuluyang maputol ang kanilang koneksyon. Maaaring sabihin ng isang tao na ang Dragon Claw ay tunay na walang awa at kasuklam-suklam at siya ay matalino rin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Thomas ang panganib na bumabalot sa kanyang ulo. Habang nanunood ang lahat, dahan-dahang pumasok si Declan sa bulwagan at umakyat sa harapan. Si Declan ay may mataas na katayuan sa Celandine City. Hinangaan ng lahat ng tao sa Celandine City si Locke at inakala nilang Locke ang buhay ng Celandine City at ang susi para manatiling maunlad ang lungsod. Samantala, ang House of Wisteria lang ang nakakausap kay Locke. Hindi alam ng mga mamamayan ng Celandine City na ang Locke ay talagang isang masamang puwersa ng kapangyarihan. Naisip nilang walang muwang na ang Locke ay ang reincarnation ng Diyos. Bilang pinuno ng House of Wisteria, may kakayahan si Declan na makausap si Locke. Ipinakita nito kung gaano siya kahalaga sa mga mamamayan ng Celandine City. Sa totoo lang, kahit na ang lahat ng mga bigwig sa Celandine City ay pinagsama, kasama sina Lord Vadestas, Thomas, Benson, Peter, at Eric, ay hindi maihahambing kay Declan kahit kaunti. Kaya naman bihirang magpakita si Declan sa publiko. Hindi dahil sinusubukan ni Declan na magmukhang misteryoso ang sarili. Masyado lang siyang marangal na nagpakita sa publiko, magdudulot siya ng kaguluhan. Nang lumitaw ang kanyang anak na babae, si Phoebe, ay nagdulot na ito ng kaguluhan, kaya't higit pa nang si Declan mismo ang nagpakita. Noon, nandoon si Declan. Tumayo siya sa harap ng lahat ng nasa gitna ng bulwagan. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, naghiyawan ang mga tao sa bulwagan. Napahiyaw ang babae, lalaki, matanda, at mga bata. Nagkagulo sila na parang nakita nila ang Diyos. Mr. Mars. Mr. Mars po. Si Mr. Mars talaga. Nakita ko na si Mr. Mars. Wala na akong pinagsisisihan. Ang kanilang lagnat na paghanga ay naging dahilan upang silang lahat ay bumaba sa isang baliw na estado. Makakaya pa ba nilang mag-isip ng mahinahon sa sobrang emosyon nila? Kabanata 2174. Maniniwala sila sa anumang sinabi ni Declan sa puntong ito. Malinaw na alam ng mga security guard na mangyayari ang ganoong sitwasyon mula pa sa simula, kaya agad nilang pinananatili ang kaayusan sa lugar. Noong una ay nagtaka ang lahat kung bakit napakaraming security guard ang kinuha para sa isang normal na pagpupulong. Ngayon naiintindihan na nila ito. Dahil personal na bumisita si Declan sa bulwagan, hindi na nakapagtataka kahit gaano pa karami ang mga security guard. Ang sitwasyon ay katulad ng pag-imbite sa lahat ng nangungunang celebrity ng bansa. Pagkaraan lang ng mahabang panahon, unti-unting nawala ang mga tunog ng pagpalakpak. Ito ay dahil lamang sa ang mga tao ay pagod sa pagpalakpak, hindi dahil sila ay kumalma. Dahan-dahang umakyat si Declan sa entablado na inihanda para sa kanya at tumayo siya sa harap ng mikropono habang nakatitig sa mga manunood sa bulwagan. Pagkatapos, marahan niyang nilinis ang kanyang lalamunan. Kasunod nito, nagsalita siya sa seryosong tono. Hello everyone, ako si Declan Mars. Boo! Muling narinig ang cheers. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Declan hanggang sa mawala ang tagay. As all of you know, bihira akong magpakita sa publiko. Pero may nangyari ngayon at pinilit akong magpakita dahil nakakaapekto ito sa kapalaran ng Celandine City. Nang banggitin ni Peter ang tadhana, noon pinagtawanan siya ng lahat. Gayunpaman, walang tumawa nang sabihin ni Declan ang kapalaran. Lahat ay seryosong nakinig sa kanya bilang paghanga. Ang sino mang maglakas loob na tumawa ay mabubugbog hanggang mamatay anumang oras. Tumigil sandali si Declan bago niya ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Actually, hindi si Peter at ang 8 pang kinauukulan ang gustong magpatalsik kay Thomas. Ako ang pumunta sa Siam sa kanila at pinakiusapan sila. Huwag mo sana silang sisihin. Kung mayroon man kayo, mga reklamo o tanong, mangyaring pumunta sa akin. Inaako niya ang lahat ng responsibilidad. Ang iba ay maaaring walang kaalam-alam, ngunit alam ni Thomas na hindi iyon ang ideya ni Declan. Maliwanag, naglalaro ang Dragon Claw sa likod ng mga eksena. Maaaring nagtatago ang Dragon Claw sa isang lugar sa sandaling iyon habang nanunood ng palabas. Napakasuklam talaga ng utak na ito. Dagdag pa ni Declan, nauna na ring binanggit ni Peter ang usapin ng pagsuwi ni Thomas sa kalooban ng langit kaya kailangan natin siyang palitan at hadlangan siyang maging pangulo.
Kinukutya mo ang paliwanag ni Peter. Akala mo imposible at walang katuturan sa pag-aakalang ito ay isang katawa-tawa at nakakatawang pamahiin. Sa totoo lang, kasalanan ko. May ideya lang si Peter tungkol dito dahil narinig niya ang isang bahagi nito mula sa akin. At saka, hindi niya pinag-aralan ang bagay na iyon at wala siyang kredibilidad, kaya nagdulot ito ng ilang hindi pagkakaunawaan. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng isang taong lumalabag sa kalooban ng langit. Bakit ako nakikipagsapalaran at nagpipilit na palitan si Thomas? Sa sandaling sinabi ni Declan ang lahat ng iyon, ang kasunod na nilalaman ng kanyang talumpati ay hindi na mahalaga. Kahit gaano katawa ang paliwanag niya, lahat ay maniniwala sa kanya. Ang isang taong tulad ni Peter ay hindi maihahambing sa kanya sa mga tuntunin ng kredibilidad. Bukod, ang dahilan na ibinigay ni Declan ay dapat na mas kumpleto at maaasahan kaysa kay Peter. Lahat ng mga reporter ay nakatutok ang kanilang mga kamera kay Declan, ngunit iniisip din nila si Thomas. Iisa ang iniisip nilang lahat. Hindi kayang hawakan ni Thomas ang kanyang posisyon bilang Pangulo. Sa Celandine City, walang makakalaban kay Declan. Bagamat wala siyang lakas tao, kaya niyang guluhin ang lahat ng residente. Maging si Lord Vedestas ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya sa aspetong iyon. Kung pinatalsik lang si Thomas sa kanyang posisyon bilang presidente, ayos lang. Gayunpaman, si Thomas ngayon ay maaaring maging pinakamalaking makasalanan ng lungsod ng Celandine at kinasusuklaman ng lahat dahil binaboy siya ni Declan. Kung ganoon, baka hindi na makapagstay si Thomas sa Celandine City. Haharapin niya ang kanyang pinakamatinding krisis simula nang dumating siya sa Celandine City. Kabanata 2175. Sa totoo lang, nakaramdam ng pressure si Thomas. Kung personal siyang tinawag ni Declan para sa paglabag sa kalooban ng langit, tuluyan na siyang mawawala ng kwalifikasyon para mapanatili ang isang foothold sa Celandine City. Forget maintaining a foothold in Celandine City, baka ma-blacklist pa siya at bawal pumasok sa Celandine City simula noon. Hindi matanggap ni Thomas ang parusang iyon sa ngayon. Napabuntong hininga siya at nag-concentrate sa pagtitig kay Declan. Pagkatapos, nakinig ang lahat sa paliwanag ni Declan tungkol sa pagsuwi sa kalooban ng langit. Aniya, kapag sinabi kong nilalabag ni Thomas ang kalooban ng langit, ang ibig kong sabihin ay hindi magkatugma ang kanyang kapalaran at ang lock ng Celandine City. Hindi sila magkakasundo. Hanggat nananatili si Thomas sa Celandine City, mapapahamak si Locke. Kung mananatili si Thomas dito, masisira niya ang kapalaran ng lungsod. Naniniwala ako na nakita mo rin ang mga pagbabago sa Celandine City lately. Mula nang dumating si Thomas dito, ang mga marahas na pagbabago ay naganap sa Celandine City at ang mga ito ay nangyari sa isang negatibong direksyon. Dahil lamang sa pagdating ni Thomas na ang Art Trading Corporation, ang pangunahing negosyo ng Celandine City, ay naglaho. Si Thomas Mayo ay isang makasalanan sa Celandine City. Ano ba? Iyon ay isang seryosong akusasyon, direktang ipininta si Thomas bilang isang makasalanan. Nangangahulugan din ito na limitado ang lock ng Celandine City, napigilan ng presensya ni Thomas ang lock ng Celandine City dahil ginamit niya ang lock ng lungsod sa buong panahon. Ang paggamit ng lock ng lungsod ay parang pag-alis ng lock ng mga mamamayan. Kung magpapatuloy iyon, mahihirap at mauubusan ng pera ang mga mamamayan ng Celandine City. Sino ang handang maging mahirap? Siyempre walang may gusto niyan. Kaya, pinuntirya ng lahat si Thomas. Lahat sila ay pinandilatan siya ng galit at galit. Ang ilan sa kanila ay gustong sumulong at suntukin siya. Sa totoo lang, kung tumahimik sila at susuriing mabuti ang sinabi ni Declan, marami silang makikitang mga pagkukulang dito. Bukod dito, hindi pipiliin ng sinumang normal na tao na maniwala sa gayong mapamaing paliwanag. Gayunpaman, ito ay naiiba sa pagkakataong ito dahil ang paliwanag ay nanggaling kay Declan. Para siyang Diyos sa mga mamamayan ng Celandine City. Kailangan nilang maniwala sa sinabi niya. Kaya naman naging problemado ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, galit na galit ang isang malaking grupo ng mga tao upang paalisin si Thomas. You're an unlucky brat. Umalis ka na sa Celandine City. Bawal mag-exist ang basurang tulad mo sa Celandine City. How dare you continue to be its president? Are you good enough for the position? Wow! Kung hindi lumabas si Mr. Mars at nakilala ang demonyo sa tamang panahon, lahat tayo ay naloko ng brat na ito. Siya ay talagang walang awa at matako na haltak. Alam ko.
Wala pang isang buwan, nagtagumpay si Thomas Mayo sa Celandine City. Talaga bang henyo siya? Wow! Sa tingin ko, sinamantala niya ang luck ng Celandine City at naabsorb niya ang lahat ng aming swerte. Tinasamantala niya sa atin upang makinabang ang kanyang sarili. Lumabas ka sa Celandine City. Lumabas ka. Halos mabaliw ang mga tao sa galit na galit sa kanya. Kung hindi pa sila pinigilan ng mga security guard, pupunta sana sila, pinalibutan si Thomas, at binugbog. Gayunpaman, sa kakayahan ni Thomas sa pakikipaglaban, hindi siya matatalo ng mga ito. Ang problema, isa na siyang makasalanan. Kung kalabanan niya ang mga taong ito, mas masisira ang kanyang reputasyon. Kapag nangyari iyon, talagang imposible na para sa kanya na mailigtas pa ang sitwasyon. Tumingin si Thomas sa mga tao na nabaliw at lihim na nag-isip, nakakamanga. Kabanata 2176. Bago siya pumunta doon, alam niyang tiyak na gagawa ng paraan si Peter at ang kanyang barkada para mapabagsak siya. Ang problema, hindi niya alam kung paano siya ibababa ng mga taong ito, kaya pumunta siya para tingnan kung ano ang mangyayari. Pagkarating niya, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano katalino ang kanyang karibal. Dahil hindi nila siya kayang talunin gamit ang mga normal na pamamaraan, pinili nilang pumunta sa matinding ruta. Sinisiraan nila siya ng ganoong katawa-tawang pananalita at pinadala pa si Declan na iginagalang at minamahal ng mga mamamayan para suruan siya. Wow! Ang Dragon Claw ay mas may kakayahan kaysa kay Lord Vadestos. Sa sandaling iyon, ang Dragon Claw ay kabilang sa karamihan. Simple at payak ang pananamit niya na para bang isa lang siyang normal na tao na nanunood ng palabas kasama ng karamihan. Mahirap isipin na ang isang bigwig behind the scenes ay walang pakialam sa kanyang imahe ng ganoon. Gayunpaman, bumagay din ito sa kanyang pagkatao. Master, Thomas Mayo is so vulnerable. Eden and Lord Vadestos fighted him for so long, but they lost the entire time. I really don't understand what they did. They're more useless than trash, sabi ni Heren sa gilid. Umalaklak si Dragon Claw. Huwag mong baliwalain ang mayroon tayo. Kung nagawang utusan ni Lord Vadestos si Declan, hindi sana siya natalo. Gustong-gusto ni Dragon Claw na magyabang at magpakitang gilas, ngunit mayroon din siyang ilang lakas. Ang kanyang pinakamalaking lakas ay alam kung ano ang kanyang kakayahan. Alam niya ng malinaw ang kanyang sariling mga limitasyon. Bagamat na-corner niya si Thomas sa isang dead end, alam niyang hindi siya mas mahusay kaysa kay Lord Vadestos. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring hilingin ni Lord Vadestos na magtrabaho si Declan, ngunit magagawa niya. Bukod dito, si Declan ay maaaring lihim na makipagsabuatan kay Thomas at labanan si Lord Vadestos, ngunit hindi iyon maaaring mangyari pagdating sa Dragon Claw. Kaya, mas madali para sa Dragon Claw na harapin si Thomas. Alam na alam niya iyon. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Heren at patuloy siyang nambobola. Kahit kontrolin ni Lord Vadestos si Declan, hindi niya naisip na gamitin ang ganitong paraan para gumawa ng walang basehan na akusasyon laban kay Thomas. Kung tutusin, mas may kakayahan ka, Master. Nang marinig iyon ng Dragon Claw, natawa siya. Masaya siyang nambobola sa ganoong paraan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagustuhan niyang panatilihing kasama niya si Heren. Sino ba naman ang hindi natuwa sa pagiging flattered? Isang taong mahilig magpakitang gilas tulad ng Dragon Claw, lalo na mahilig mambobola. Minsan ay umaarte siya na parang hindi niya gusto kung talagang natutuwa siya. Sa pagharap sa mga insulto at batikos, umupo si Thomas sa kanyang upuan nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Mukhang wala siyang magawa para iligtas ang sitwasyon. Nag-aalalang pinanood ng Pisces ang sitwasyon at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Nag-aalala siya kay Thomas. Tinubukan ba nilang palayasin si Thomas sa Celandine City dahil lamang sa walang basang akusasyon tulad ng paglabag sa kalooban ng langit? Nasayang ba ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa mga nakaraang buwan? Ito ay katawa-tawa. Ngunit tila hindi posible na malutas ang kasalukuyang sitwasyon. Nagsindi pa ng sigarilyo si Peter. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang imahe at buong pagmamalaki na nakatitig kay Thomas habang sinabing, I reminded you in the beginning. Wala namang mangyayari kung ikaw ang nagkusa na bumaba sa pwesto, di ba? Pero pinilit mo akong ilantad ang iyong sarili. Ang mga bagay ay nawala sa kontrol, hindi ba Thomas? Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng walang magawang pagsisisi kung bakit hindi ka sumuko kung kailan mo dapat gawin.
Nagsalita siya habang tumatawa at ang kanyang kasuklam-suklam na kalikasan ay ganap na ipinakita. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Thomas ay tumawa ng malakas na hindi karaniwan. Ang kanyang pagtawa ay nagpatulala sa lahat sa bulwagan. Anong nangyari? Nawalan ba siya ng malay? Nagkatinginan si Peter at ang kanyang barkada at natarante sila sa masayang hajajek. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Thomas. Tumigil din ang mga taong nagmumura sa kanya at mukhang natarante sila. Kabanata 2177. Thomas, anong tinatawa-tawa mo? Noon lang tumigil si Thomas sa pagtawa at sinabing, I'm laughing at a huge misunderstanding that has happened between me and the citizens of Celandine City. Hindi pagkakaunawaan. Anong hindi pagkakaunawaan? Tanong ni Peter. Tumikim si Thomas, tumayo at nagsalita ng mas malakas. Lahat, matagal na akong may iniisip at hindi ko pa sinasabi sa inyo pero ngayon, kailangan kong sabihin ng malakas. Sa totoo lang, hindi ako isang taong lumalaban sa kalooban ng langit, ngunit ako ay isang taong naigal iligtas sa mundo. Paf! Pagkasabi niya noon, tawanan ng maraming tao sa hall. Kanina pa sila galit na galit pero tumatawa na sila ngayon dahil nakakatuwa ang mga sinabi ni Thomas. Makakapagsalita pa kaya siya ng kalokohan? Isang taong nagligtas sa mundo. Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Hindi ba siya humihip ng sarili niyang trompeta? Walang naniwala sa kanya. Sa kabila nito, mukhang walang takot si Thomas habang patuloy niyang sinasabi, noong nasa Southland District ako, nakatanggap ako ng pangitain mula sa Diyos. Sinabi niya sa akin na isinilang ako upang tuparin ang kanyang kalooban at kailangan kong magdala ng kapayapaan sa mundo at iligtas ang mahihirap. Sinabi niya sa akin na may malaking kasamaan sa Celandine City at isang sakuna ang malapit ng dumating sa lugar. Pupunta ako sa Celandine City upang alisin ang kasamaan at protektahan ang lock ng lungsod. Natigilan ang lahat. Hindi ba masyadong katawa-tawa iyon? Nagpe-file ba siya ng isang fantasy movie? Dagdag pa ni Thomas, actually, lumalakas ang kasamaan hindi dahil sa pagdating ko sa Celandine City. Hindi ko rin tinataboy si Locke. Bagkus, it's because Locke is destined to experience misfortuna. Locke would have weaker whether I was here or not. Pumunta ako sa Celandine City dahil gusto kong protektahan ang Locke, ibalik ang mga channel ng Locke at tulungan ang mga mamamayan ng Celandine City na mamuhay ng magandang buhay. Hindi ka naniniwala sa akin. Sa tingin mo binigyan ko ng malaking suntok ang Celandine City nang sirain ko ang Art Trading Corporation. Hindi iyon totoo. Please think about it. Anong klaseng enterprise ang Art Trading Corporation? Isa itong parasito at vampira sa Celandine City. Ang pagtanggal dito ay ang pinakamalaking proteksyon para sa Celandine City at Locke. Kabaligtaran ang sinabi niya sa pagsasalita ni Declan. Inakusahan ni Declan si Thomas ng pagsuwi sa kalooban ng langit habang tinawag ni Thomas ang kanyang sarili bilang isang taong nagligtas sa mundo. Malalaman ng mga matinong individual na pareho silang kalokohan. Gayunpaman, pinili na lamang ng mga normal na mamamayan ng Celandine City na maniwala sa isa sa mga paliwanag. Maliwanag, pinili ng lahat na maniwala kay Declan. Siya ba talaga? Sino ang biglang pipiliin na maniwala kay Thomas? Sino ba siya? Pinagkukulang mo kami sa kalokohan mo. Umalis ka sa Celandine City. Inalis mo ang mga channel ni Locke at ginamit mo kami para makinabang ang iyong sarili. How dare you say you're someone who saved the world? Could you be more shameless? Pinuna siya ng lahat at wala ni isang tao ang naniwala sa kanya. Si Peter, na medyo nag-aalala sa simula ay nagsimulang humajajek. Itinuro niya si Thomas at sinabing, ang galing mong magkwento, pero walang kwenta. Nakikita ng mga mamamayan sa sarili nilang mga mata. Hindi mo kami maloloko. Thomas Mayo, nauubusan ka na ba ng ideya? Ang pag-alis sa Celandine City ay ang tanging pagpipilian mo ngayon. Kabanata 2178. Nang magalit si Peter, mahinahong sumagot si Thomas, ito ay magiging walang laman na usapan kung hindi ako magbibigay ng patunay. Kung magsasalita lamang ako ng mga salita, hindi kayo maniniwala sa akin, ngunit mayroon akong ebidensya na iniwan ako ni Jesus. Ako ay tiwala na maniniwala ka sa akin pagkatapos mong makita ito. Oh, tinanong ni Peter, ano iyon? Ilabas mo ito at ipakita mo sa amin. Hindi siya naniniwala na may mas mabisa pa sa sinabi ni Declan.
Sa sandaling iyon, kinuha ni Thomas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang Amerikana at binuksan ito. May isang makintab na gintong cross sa loob. Agad na nakilala ito ng isang taong may mahusay na pag-unawa. Ito ay isang rosaryo. Agad na sinabi ni Thomas, oo, ito ay isang rosaryo. Ang rosaryo na ito ay dumating sa akin noong ako ay nagkaroon ng isang pangitain mula sa Diyos. Ito ay maaaring mag-alis ng kasamaan, pati na rin ang sama ng loob at maging ligtas sa akin. Kasabay nito, ito ay makakatulong sa Locke na ibalik ang kanyang mga channel. Nang muli siyang magsalita, parang mas mapagkakatiwalaan siya. Ito ay dahil sa rosaryo. Hindi lahat ay maaaring magkaroon nito. Tanging mga marangal na pari lamang ang maaaring magkaroon ng gayong rosaryo. Daan-daang mga pari sa isang siglong gulang na monasteryo ay maaaring walang rosaryo. Sagrado ang mga rosaryo sa mga monasteryo at imposibleng ipamigay nila ito sa ibang tao. Si Thomas ay isang negosyante lamang. Hindi siya pumunta sa anumang monasteryo para sa mga panalangin, kaya paano niya makukuha ang rosaryo? Siya ay dapat na isang abot sa kanyang nakaraang buhay at pag-aari ang rosaryo na iyon. Iyon lang ang paliwanag. Dahil pinagpala siya ng Diyos, iniabot sa kanya ng Diyos ang rosaryo upang mapanatili niya ang kapayapaan at protektahan ang Locke. Dahil doon, hindi nila maitaboy si Thomas. Sa halip, kailangan nilang hayaan si Thomas na manatili, pretuhin siya ng maayos, at ganap na suportahan ang kanyang trabaho. Ito ay masayang maingay. Pero nagalit si Peter. Ano ba ito? Tumingin siya kay Declan. Mr. Mars, wala ka bang gustong sabihin tungkol dito? Namutla at bugaw ang kutis ni Declan at tila walang magawa. Nauutil niyang sabi, ako. Napatulala na rin si Declan dahil sa ginawa ni Thomas at hindi siya makapagbigay ng sagot. Walang nakakaalam kung talagang natulala siya o nagpapanggap lang. Sa gitna ng mga tao, galit na sinabi ni Heron, ano ito? Nakaligtas lang ba siya sa krisis na ito? Nasira lang ba ang plano natin sa mga butil na iyon na nakuha niya sa kung saan? Tinulyapan niya ang Dragon Claw at pagkatapos niyang makatanggap ng clearance, sumigaw siya, huwag kayong magpaloko sa kanya, guys. Take ang rosaryo. Peke. Oo, dapat itong peke. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natigilan sa kanilang pagkatulala. Paano kaya nagkaroon ng rosaryo si Thomas? Kailangan niyang gumamit ng peking rosaryo para linlangin sila. Akala ba talaga niya mga walang muwang sila? Sinungaling. Nagsisinungaling ka. Napakawalang isip mo. Nakatayo sa gitna ng mga tao, ngumisi si Heron at sinabing, tingnan natin kung paano ito haharapin ni Thomas. Kahit genuine ang rosaryo niya, hanggat hindi natin nakikilala, kahit isang tunay na rosaryo ay maaaring peke. Tinapik ng Dragon Claw ang ulo ni Heron. Wow, hindi ko alam na bigla ka na lang naging matalino. Oo, paano kung mayroon siyang rosaryo? Paano kung ito ay tunay? Kung sinabi ng lahat na peke ito, magiging peke ang authentic item. Kakailanganin din ni Thomas na umalis pagkatapos ng patuloy na sulsol ni Declan. Umalaklak si Peter at sinabing, Thomas, naubos mo na lahat ng mga ideya mo, di ba? Tingnan natin kung ano pang mga pakulo ang maaari mong laruin. Sa sandaling magsalita siya, isang malakas ngunit haggard na boses ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Ang rosaryo ay tunay. Kabanata 2179. Nagulat ang lahat at nakita ang ignorante na taong piniling tumulong kay Thomas sa sandaling iyon. At saka, totoo ba ang mga salita niya? Sino siya sa akala niya? Tumingin din si Peter na may pag-usisa. Akmang pabulaanan niya ang lalaki, nakita niya kung sino ito at napalunok sa sinabi nito. Hindi niya kayang pabulaanan ang taong ito. Siya ang matandang abot mula sa Harmony Monastery. Ang matandang abot ay may katulad na katayuan bilang Declan sa Celandine City. Katulad nito, ang matandang abot ay nagtataglay ng malakas na kredibilidad at iginagalang siya ng mga mamamayan. Hindi mabilang na mga tao ang pumunta sa Harmony Monastery para sa mga panalangin tuwing linggo. Para sa kanila, ang matandang abot ang kinatawan ni Jesus. Ngunit tingnan ang kasalukuyang sitwasyon. Si Declan ay ang pagpapakita ng isang namamahala na Diyos habang ang matandang abot ay isang mensahero ng Diyos. Kung may sinabi silang dalawa na magkasalungat, sino ang dapat piliin ng mga mamamayan na paniwalaan? Hindi lamang ang mga normal na mamamayan, maging sina Peter, Dragon Claw, at Heron ay natigilan.
Hindi nila maintindihan kung bakit pipiliin ng matandang abbot na nakatira sa monasteryo na lumabas at tulungan si Thomas sa kritikal na oras na ito. Wala itong saysay. Si Peter awkwardly cleared his throat at kinakabahang nagtanong, "Abat, pakisuyong tingnan mo itong mabuti. Totoo ba ang rosaryo ni Thomas?" Umalaklak ang matandang abat. Siyempre. Pagkasabi niya noon ay nataranta ang lahat. So, si Thomas ba talaga ang nagligtas sa mundo? Iyon ay wala dahil mas maraming breaking ay darating pa. Ang matandang abat ay dahan-dahang lumapit kay Thomas bago ito aktwal na yumuko sa kanya sa harap ng lahat at magalang na sinabi, "Guro, sa wakas ay nakabalik ka na." "Master, nakabalik ka na." Nasira ang isip ng lahat. Si Thomas ay isang binata na nasa 30 pa lang at siya ang amo ng matandang abat. Ang matandang abat ay halos 70 taong gulang, tama. Ano? Ano ba ang nangyayari? Walang nakaintindi nito at kahit si Thomas ay tila natulala. Hindi rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matandang abat. Si Dragonclaw na nakatayo kasama ang karamihan ay nagulat na nalaglag ang kanyang panga. Napangiti siya at sinabing, "Akala ko ang kwentong nabuo ko ay isa ng napakalaking kalokohan, ngunit hindi ko inaasahan na gagawa si Thomas ng isang mas hindi makatutuhanang kwento." Tamang katawa-tawa si Thomas, ngunit ang katawa-tawa ng dati. Sabi ni Abbott na nalampasan niya si Thomas Hawk, the older, the wiser talaga. "Kahit matalo ako sa laban na ito, aaminin ko. Thomas Mayo, matandang Abbott, pareho kayong magaling magsinungaling at magyabang. Hindi ito dapat. Hindi ba sila matuwid na tao? Hindi ba sila dapat kumilos ng matuwid at kumilos ng maayos? Marami akong natutunan ngayon." Upang matulungan ng lahat na maunawaan kung ano ang nangyayari, si Peter, bilang kinatawan, ay nagtanong, "Abat, tinawag mo ba si Thomas na iyong master?" Matigas na tumango ang matandang abat. "Oo. Abat, mangyaring huwag magbulalas ng katarantiduhan," dagdag ni Peter. Umalaklak ang matandang abat. Ang mga monghe ay hindi kailanman nagsisinungaling. Huwag kailanman magsisinungaling. Siya ay nagsasabi ng isang tahasang kasinungalingan, ngunit hindi ito tinatawag na pagsisinungaling. Halos masuka si Peter. Huminto siya saglit bago siya nagtanong, "Let me ask you, Abat. You're well into your senior years, but Thomas is not even 30. At saka, hindi siya kailanman pumupunta sa monasteryo. Paano siya naging master mo?" Kabanata 2200. Ang iba ay may katulad na tanong kay Peter. Ang matandang abat ay marangal at kagalang-galang, ngunit ang kanyang mga pahayag ay tila hindi mapagkakatiwalaan. Kung hindi siya nagbigay ng makatwirang paliwanag, maaaring hindi niya makumbinsi ang mga tao sa bulwagan. Nagsalita ulit si Peter. "Abat, mangyaring bigyan kami ng isang makatwirang paliwanag." Ipinatong ng abat ang kanyang mga kamay sa mga templo ni Thomas at sinabi, "Sumainyo nawa ang Diyos. Ito ay dapat na isang sikreto na hindi ko dapat sabihin sa iyo. Ngunit kung hindi ko ito ibunyag ngayon, ito ay magiging mahirap para makumbinse kayong lahat. Sasabihin ko sa inyo ang sikreto at ipapaalam ko sa inyo kung bakit master ko si Master Mayo." Ang matandang abat ay tumingin sa paligid sa lahat bago siya dahan-dahang nagsabi, "Kailangan kong magsimula mula sa 30 taon na ang nakalilipas. Ang aking Panginoon, si Padre John, ay pumanaw 30 taon na ang nakalilipas. Matapos siyang mamatay, ang rosaryo na iyon ay naiwan sa butas ng isang sinaunang puno. Sa tingin ko marami sa inyo ang nakakaalam tungkol dyan." Tumango ang lahat. Talagang narinig nila ang tungkol dito. Nagpatuloy ang matandang abat. "Noong gabing pumanaw ang dating abat, sinabi niya sa akin ang isang sikreto. Siya rin ay pinili ng Diyos na gawin ang kanyang utos. Matapos matupad ang kanyang oras sa Earth, kailangan niyang iwanan ang kanyang rosaryo upang magamit niya ito upang suportahan ang hustisya at ibalik ang mga channel na namamahala sa lock ng lungsod. Sinabi niya sa akin na babalik siya sa lungsod ng Celandine pagkaraan ng 30 taon kapag ito ay nasa pinakamalaking panganib at nababalot ng pinakamalaking kasamaan. Sa oras na iyon, ang rosaryo ay babalik sa mga kamay ng abat." Sandaling tumigil ang matandang abat bago tumingin kay Peter at sinabing, "Hindi nagkataon na si Master Mayo ay nanaginip ng rosaryo. Itinadhana na ito sa 30 taon na ang nakararaan. Nagbalik siya upang tuparin ang kagustuhan ng dating abat. Suportahan ang lungsod ng Celandine at ibalik ang mga channel nito ng lock. Ang dating abat ay nagbalik bilang Master Mayo. Sa makatuwid, tinawag ko siyang Master. May problema ka ba dyan?"
Natigilan si Peter sa sinabi niya. Hindi niya akalain na ganoon kagaling sa panlilinlang ang matandang abat. Ang matanda ay ginawa ang lahat ng bagay na walang kamali-mali. Ang master ng matandang abat ay bumalik bilang si Thomas, kaya si Thomas ay natural na ang master ng matandang abat. Wala namang mali. Bukod dito, ipinaliwanag nito ng mas malinaw kung saan nanggaling ang rosaryo. Ang rosaryo ay naiwan kasunod ng pagpanaw ni Padre Juan, at kung si Thomas ay isang reinkarnasyon ni Padre Juan, ang rosaryo ay likas na kay Thomas. Walang sino man ang makakaalis nito sa kanya. Higit pa rito, pinatunayan pa nito na si Thomas ay isang taong nagligtas sa mundo, at siya ang reincarnation ng isang anghel na dumating upang iligtas sila. Kaya, hindi nila maitaboy si Thomas. Sa halip, kailangan nilang pagsilbihan si Thomas ng maayos at tretuhin siyang parang VIP. Ito ba ay katawa-tawa? Oo, ito ay. Alam na alam ni Peter na nagsisinungaling ang matandang abat para tulungan si Thomas. Ngunit kaya ba niyang ilantad ang kanyang mga kasinungalingan? Hindi pwede. Sina Peter at Declan ay nagsinungaling din sa mga mamamayan, ngunit ang kanilang mga karibal ay ginagamit ang kanilang kasinungalingan ngayon. Kung gusto nilang pabagsakin si Thomas, baka tuluyan na nilang ibaba ang sarili nila. Bukod dito, mataas ang reputasyon ng matandang abat. Sino si Peter? Magkakaroon ba siya ng higit na kredibilidad kaysa sa matandang abat? Sa conclusion, alam ni Peter na si Thomas at ang matandang abat ay nagbibiro lamang, ngunit wala siyang magagawa sa kanila. Ito ay talagang nakakainis. Tumingin si Peter kay Declan sa entablado at umaasa na lalabas si Declan at pabulaanan ang matandang abat. Sa mga tao sa bulwagan, tanging si Declan lang ang mas kilala kaysa sa matandang abat. Awkwardly para sa kanya, tulala si Declan na parang nagulat sa sinabi ng matandang abat. Siya ay naguguluhan at clueless tungkol sa kung paano makabuo ng isang rebuttal.